halos 700,000 ang hospital bill sa normal childbirth ni Ma'am Gonzales. Hindi ito basta gastos eh. Ito is sistema ang usapan dito. Ano kaya ito? Ano yung pabayaran ko? Oh my goodness! Hello mga stories, welcome back sa isang namang random reaction podcast. Dito sa ating channel mga stories. Ako pala si Marius, no? Ako yung pala si Marky, no? At ngayong video na to, diretsahan magre-react tayo sa isang usapang hindi lang pang celebrity o influencer, sa mga nakikita natin sa, o sa mga, yung mga viral videos na pag-react natin, no? Kundi pangkaraniwang pamilyang Pilipino rin. Panganganak, hospital bill, at kung gaano kabigat ang magkaroon ng anak sa Pilipinas kapag nasa private hospital ka. At yes, oo. Pag-usapan natin ito tungkol ito kay Ma'am Gonzales na naglabas ng detalyadong hospital bill na umabot ng halos 700,000 pesos kahit normal delivery. Well, tayo paligo ngayon, babasahin natin, tapos hihimayin natin ng maayos. Ito na. So, ayon sa ulat ng mga source, ay binayagan ni Kapuso reporter na si Ma'am Gonzales ang detalyadong breakdown ng naging gastos niya sa panganganak ng kanyang anak na si Maya sa Makati Medical Center. Oh my God. MMC! Alam ko yun. Diyan lang yun. Ito ang mga halagang nilalahad niya, no? Ang birthday suite niya ay nakahalaga ng 1,580 pesos per hour. Per hour. Take note, per hour. Sa loob ng 24 hours. So, ang normal delivery, no, kasama ang epidural, medical supplies, ang mga gamot, no, ay umaabot ito sa 115,000 pesos. Plus, no, estimated lang yun, na 115,000 pesos. Dahil nagkaroon siya ng matinding nagkaroon ng D-word, no ba? At kailangan ng D-word transfusion na nagdadagdag pa ng 40,000 pesos na 40 plus pesos, okay? At 2 araw ng pananatili sa suite na ay nasa 43,000 pesos. Oh my goodness. Kaya ang hospital expenses ng baby ay nasa 30,200 pesos. Tapos sa professional fees naman, ito yung pediatrician, maabot sa 58,500 pesos, sabihin natin gano'n, no? Tapos ito naman anesthesiologist, maabot sa 128,300 pesos, diba? At saka yung pabigay ni, maabot sa 258,200 pesos, diba? Kaya ang total bill niyan is nasa 728,000 plus pesos, di ba? Pero may bawas mula sa PhilHealth. Anong bawas niya? 29,000 pesos para sa nanay at 5,190,000 pesos para sa baby, di ba? Kaya ang bill natin ay nasa bandang almost 7,000 na. Almost na, no? Okay. So, kulang-kulang 7,000, no? At biro yung sabi ni Ma'am, no? Starting na mag-GoFundMe siya. At merong, at talagang ang daming, parang kailangan sa nangangailangan, ganito, ganyan, okay. Ito ang aking reaction ko dito, no? Una, hindi ito typical na normal delivery sa pananaw na karaniwang Pilipino. Yes, oo. Medically, hindi siya cesarean, at pero sa presyo, medyo hindi ito normal para sa bulsa ng maraming tao. Pangalawa, no, hindi ako nagugula sa halaga kasi private naman yan eh. Kasi premium hospital, may suite, may birthing suite, no, may heated tub, at may malalaking professional fees. Okay. Ang totoo lang kasi, masters, no, hindi naman talaga mura ang private healthcare sa Pilipinas. Parang alos ka pareho din yan sa sa Asian Hospital. Hindi ko alam kung almost the same din yung sa MMC. Kasi sa kanya, MMC, pati sa Asian Hospital sa Alabang, hindi ko alam sa St. Luke's. Depende kasi sa presyo, okay? Depende sa presyo, sa professional fees, ganito, ganyan. Okay?
Pero ang ano 'no, hindi naman talaga mura kung tutuusin hindi mo mura, mostly sa mga private healthcare sa Pilipinas. Ang nakakagulat lang kasi dito 'no, kapag nakita mo yung nakasulat lahat ng isang resibo o isang bill 'no, dun mo talaga ma-realize kung gaano kasakit sa bulsa 'no. Pangatlo, may mga taong nagsasabi na agad na, "Eh, bakit kasi sa private hospital?" Honestly 'no, masyadong mababaw yung reaction 'yan, 'di ba? Dahil ang totoong punto kasi dito, hindi lang kung saan siya nanganganak. Ang mas malaking punto dito ay ganito, bakit sa Pilipinas ang pagiging ligtas, komportable at maayos ang pag-aanak ay parang premium service na para lang may kayang magbayad. Kasi kapag public hospital ka, oo, mas mura. Public hospital naman, di ba? Pero alam din natin ng reality. Siksikan, kulang sa resources, overwork ang mga tao, at hindi lang ideal ang experience. Kaya wag nating i-romanticize ang mag-public ka na lang na parang yun na agad ang solusyon. Minsan kasi choice yan sa base sa mga safety, access, comfort, at saka medical class. Tingnan natin yung pangapat ito, tingnan natin yung mga numbers, no? Well, sa totoo lang, ang malaking kumain dito ay professional fees. Halos di na kailangan paikutin pa. Tingnan mo naman yung rate niya. O bigay ni 250K. Anesthesias, nasa, or 120, 128K, di ba? Pediatrician, nasa 58K. Yan pa lang, ang laki na agad. Hindi ko sinasabi hindi sila dapat bayaran ng maayos. Hindi ko sinasabi yon. Hindi sila sinabi na hindi sila dapat bayaran ng maayos. Malaki ang responsibilidad nila yon. Okay? Buhay ang hawak nila dyan. Pero dito lumalabas na masakit na tanong may standard ba talaga? May transparency? May transparency ba? O talagang kapag nasa high-end private setting ka? Well, Premium ba ang premium ang bayaran, 'di ba? Panglima, ito yung sa PhilHealth deduction. Diyan talaga ako mapapailing Mula 728K, ang bawas lang is 29K para sa nanay at saka 5,119 para sa baby. Well, sa madaling salita, diretsahang salita dito. Parang ang barya ay parang bari ang tulong kumpara sa kabuuang bill. At ito sa isang malaking problema dito. Laging sinasabi sa atin ng mga may PhilHealth, mga health coverage na may benepisyo, may tulong, di ba? Pero sa actual, na malalaking gastusing medical. Ang tanong ng karaniwang Pilipino, saan? Gaano kalaki talaga ang nababawas? Kasi kung gaano kaliit ang impact sa halos 700K na bill, hindi talaga ramdam ng tao ng sistema. Panganin, hindi dapat ito gawing issue na pagyayabang dahil nag-share si Miss Mab, o si Ma'am Mab ng bill. Sa totoo lang, maganda na naging open siya. Bakit? Bakit? Dahil kasi nagkaroon siya ng realistic na usapan. Hindi yung mga tao nag-assume lang na kapag door delivery, murang-mura lang. Hindi ganun. Hindi kadali yun. Kasi depende kung nasan ka. Sino yung doktor mo? Anong complications? Anong level ng care na kinuha mo? Pampito. Ito mahalagang linawin natin dito mga source Hindi ito simpleng panganganak lang. Nagkaroon siya ng B-word transfusion dahil sa malaking B-word loss. Okay? Yung pula, di ba? Ibig sabihin may complication. Kaya hindi rin fair na sabihin sa iba na parang OA ang bill. Kasi kung hindi naman nila tinitingnan ang buong medical context. Pero kahit sabihin natin may complication, hindi pa rin mawawala ang mas malaking realidad. Ang magkakaroon ng anak sa Pilipinas ay pwede talagang maging financial emergency. At yan ito kasi diyan kasi pinakamasakit sa katotohanan o sa reality.
Dahil ang panganganak, 'di ba, hindi lang naman luho, eh. Hindi naman ito optional medical, vanity procedure. Hindi naman at saka hindi naman ito cosmetic treatment. Isa 'tong basic necessary life event. Pero sa ang sistema ng presyo, parang kailangan mong mag-ipon na parang bibili ka ng kotse. Kumbaga, parang two times na bumili ka ng second hand, 'di ba? Parang gano'n. Kasi isa 'tong basic 'no, necessary life talagang life event, eh, 'di ba? At diyan dapat mag-isip ang nakakarami. Kung ang if ever middle class ka 'no, posibleng maubos itong ipon mo. Yes. Halimbawa ipon mo nitong, laki na yung parang, mo, yung fund mo, yung pag-ipon mo, 'pag ikaw nanganak, wala na, 'di ba? Kasi yung maubos talaga. If ever 'pag middle class ka. If ever mahirap ka, let's say nasa lower class ka, mapipilitan kang umasa sa kulang na serbisyo, eh. Let's say rito tayo, public hospitals. Maaasa ka diyan sa mga yung mga hospital na public, 'di ba? Kung talagang aasa ka talaga diyan na kulang sa serbisyo, 'di ba? Kung wala kang if ever wala kang insurance o health medical HMO, 'di ba? Pwede kang mabaon sa utang dito, 'di ba? Pwede kang mabaon. If ever meron kang insurance o HMO. May tendency kang mababaon sa utang. Yan ang diretso at walang drama sa katotohanan. Kaya mga stories to, ito ang masasabi ko lang dito. Simple lang to. Hindi nakakagulat na mahal ang private hospital. Ang nakakabahala ay kung gaano ka normal na tinatanggap ng sistema na sobrang mahal ng basic maternal care kapag gusto mo ng mas maayos na serbisyo. Hindi rin dapat sisihin agad ang pasyente kung bakit siya nasa private nanganak. Kasi alam mo naman, reporter kasi. Ang mas dapat tanungin dito, bakit ang dekalidad ng healthcare sa bansa natin ay hindi pantay ang access. Isa pa, magandang naging treatments kay Ma'am Mab Gonzales, reporter ko. Dahil sa totoong buhay. Maraming mag-asawa na magbabalak magkaanak na walang ideya kung gaano kalaki ang pwedeng gastusin. Kung may natutunan naman tayo dito, ito yon. Huwag papasok sa pagpaplano ng pamilya na puro emotion lang. Kailangan din natin may matinong financial. Preparation, insurance, emergency fund, at malinaw na expectation sa hospital at doctor's fees. Kasi sa panahon ngayon, mga stories, sa totoo lang, to be real, hindi lang ikaw ang manganganak, pati bulsa mo dumadaan sa matinding labor. Kaya mga stories, ano ang mas malaking issue dito? Yung sobrang mahal ng private hospital bill o yung kailangan ng sapat na healthcare support sa Pilipinas? At isa pa, sa panahon ngayon, dapat ba talagang mas transparent ang mga hospital at doktor sa presyo bago pa manganak ng isang pasyente? Well, comment down below at babasahin natin yan. Kung gusto niyo mga ganitong opinionated, logical, frankly, and state-of-the-point commentary videos, dapat kayo like, share, subscribe sa ating channel, and click notification bell sa baba. And be part of the Stories membership na po as low as 39 pesos a month, early videos, first for the rendering videos, mayroon ding 159 a month, at saka 399 pesos a month. Ito yung mga exclusive videos ko para sa mga ka-Stories membership ko. Support na lang please support yung aking channel kung since na wala pang ads ito join na lang kayo sa membership para sa aking para sa support na nga. Okay? So, as always, mga stories, thank you and have a great day and bye.